kids! Teacher Isa here! Panibagong araw, panibagong kwento. Ang pamagat ng ating kwento ngayong araw ay alamat ng ampalaya. Ito ay kwento ni Ogie D. Rivera at guhit naman ni Cora D. Albano. Handa na ba kayong makinig mga bata? Noong araw, sa bayan ng Sariwa, naninirahan ang lahat ng gulay. Dito, makikitang naghahabulan sina labanos at mustasa. Nagpapatintero rin sina bawang, sibuyas, upo, at patola. Nagtataguan naman sina singkamas, talong, at luya. Habang nagluluksong baka, sina kamatis at kalabasa. Isang araw, umusbong ang isang kakaibang gulay. Siya'y si ampalaya. Maputlang maputla ang kulay ng balat niya. At sa kahit anong lasay, salat siyang talaga. Dahil dito, unti-unting pumulupot ang mabalahibong inggit sa katawan ni ampalaya. Naging bugnutin siya at mainitin ang ulo. Lahat ng gulay na lumapit sa balag niya ay binubulyawan niya. "Huwag kayong lumapit sa akin. Hindi ko kayo kailangan. Layas!" Dahil dito, nilayuan tuloy siya ng lahat ng gulay sa bayan ng Sariwa. Ang gabi, isang maitim na balak ang namumulaklak sa utak ni ampalaya. Kailangang magkaroon din ako ng lasa, kulay, at ganda tulad ng ibang mga gulay. Bulong ni ampalaya sa sarili. Habang nananaginip ang mga gulay, isinagawa ni ampalaya ang kanyang balak. Dahan-dahang gumapang siya papalapit sa mga balag ng mga walang kamalay-malay na biktima. Sinunggaban niya ang tamis de kalabasa. Isinilid niya sa isang bayong ang asim ni kamatis, pati na ang anghang ni luya. Nakita rin niyang nakasampay sa bintana ang kaputian ni labanos. Agad niya itong kinuha. Sinaklot din niya ang lilang balat ni talong at ang luntiang pisngi ni mustasa. Ipinuslit din niya ang lutong ni singkamas, ang manipis na balat ni sibuyas, ang malasutlang kutis ni kamatis, at maging ang gaspang ni patola. Ha 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 ha! Sa wakas, nasa akin na ang lahat ng lasa, kulay at ganda. Siguradong kaiinggitan ako ng lahat ng gulay, sabi ni ampalaya sa sarili. Kinabukasan, umalingaw-ngaw ang balita tungkol sa nakawang naganap. Nagtipon-tipon ang lahat ng gulay. Lumuwa ang mga mata ng lahat nang biglang dumating ang isang di inaasahang bisita. Isang dayuhang gulay. Iba't iba ang kulay ng balat. At kaya pa niyang mag-iba-iba ng lasa. Kahanga-hangang gulay talaga. Ngunit, para kay kamatis, kaduda-duda ang pagkagulay ng bisita. Kaya't kinagabihan,
tinipon niya ang mga kasamang gulay. At sama-sama silang nanubo sa balag ng dayuhang gulay. Kitang-kita nila ang dayuhang gulay. Nakaharap sa salamin habang isa-isang hinuhubad ang mga lasa, kulay at ganda mula sa katawan niya. Nagulat sila nang tumambad sa harap nila ang isang maputlang gulay. Ang bugnuting si ampalaya. Nakdal sa harap ng kalunti-luntian, kasari-sariwaan, kasusta-sustansyang hukuman ng mga gulay si ampalaya. Dumating sa paglilitis ang lahat ng gulay. Sa bayan ng Sariwa, naroon din bilang hukom ang mga diwata ng araw, lupa, tubig at hangin. Hindi pa nililikha ang gulay na nagtataglay ng lahat ng lasa, kulay at ganda ng kalikasan. Sigaw ng diwata ng araw. Ikaw ay napatunayang nagkasala laban sa batas ng mga gulay at sa batas ng kalikasan. Bulong ng diwang lupa. Ampalaya! Parurusahan, hikab ng diwata ng tubig. Ang parusa, lahat ng ninakaw mong lasa, kulay at ganda mula sa kasama mong gulay ay mapapasa iyo na. Ugong ng diwata ng hangin. Parusa ba iyon? Ano bang klaseng parusa yon? Buska ng bugnuting si ampalaya. Pagkaraan ng paglilitis, nangako ang mga diwata na ibabalik nila ang mga lasa, kulay at ganda ng kulay na ninakaw ni ampalaya. At ng gabing iyon, may kagilagilalas na nangyari kay ampalaya. Nag-away ang lahat ng lasa, kulay at gandang ninakaw ni ampalaya sa loob ng katawan niya. Nang magsuntukan ang puti, luntian, lila, dilaw, at iba pang kulay. Nagmansa din ang madilim na luntian sa kanyang balat. Nang magsabunutan ang kinis at gaspang, lumabas ang kanyang mga kulubot. At nang magsigawan ang tamis, asim at anghang, lumitaw naman ang pait. Mula noon, naging madilim na luntian ang kulay ng ampalaya. Naging kulukulubot ang balat niya. At naging mapait ang lasa niya. Ngayon, kahit masustansyang gulay si ampalaya, marami ang hindi magkakagusto sa kanya. Pero alam ninyo, nagsisisi na si ampalaya. Sa susunod niyo siyang makita sa inyong pinggan, susubukan siyang tikman at patatawarin sa kanyang mga kasalanan. At dito na nga nagtatapos ang ating kwento, mga bata. Sana'y nagustuhan ninyo ang ating kwento na may pamagat na ang alamat ng ampalaya. Paalam, mga bata!